Kunwari takot na takot, kunwari inosente. Nasa loob palang kulo, sa ganda mong yan, imposibleng wala kang karanasan. Bawat kilos at tawak ng apat sa kanya ay nagdudulot sa kanya ng hindi pagkakomportable. Di niya alam paano niya matatakasan ang apat na to na humarang sa kanya. Samantalang isang babae, wala naman pakialam sa kung anong ginagawa ng apat sa kanya. Halos maiyak na si Amor. Unang araw niyo pa lang sa eskwela, hindi na kaagad maganda ang sinapit. Hey! Hindi porket bago ka dito sa academy, hahayaan ka na lang namin na uuwi ng bahay ninyo na hindi ka namin mai-welcome? Alam mo ba na kapag bago ka rito sa St. Mary's Academy, may pa-welcome party kami? Bigla na lang inambaga na isang babae si Amor sa balikat. Napayukod konti si Amor dahil sa sindak. Anong welcome party bang nakahanda para sa kanya, Ashley? Tura ng isang babae kay Ashley na ngayon papalapit na sa kanila. Hide and seek? Malditang sabi nito. Nasa harapan na siya ngayon ni Amor at di maganda ang pagkatitig niya sa dalaga. Pakiusap, hayaan niyo na akong makaalis. Nagsitawanan ng apat maliban na lang kay Ashley na masama pa rin ang tingin kay Amor. Hinaplos ni Ashley ang pisngi ni Amor. Mangiyak-ngiyak na ang dalaga dahil sa sobrang takot. Alas 5 na ng hapon kaya konti na lang mga estudyante doon. Bumaba ang tingin ni Ashley sa dibdib ni Amor at tinawakan ng isang butones ng blusa. Natanggal yon at nasundan pa ng isa. Dahil sa takot, napaiyak na si Amor. Natawa ang lima ngunit tumigil lang ang mga ito nang makarinig ng boses mula sa likuran nila. Republic Act 10627. Umangat ang mukha ni Amor nang marinig ang pamilyar na boses sa di kalayuan. And what do you think you're doing to her? Kalmado ngunit may boses na pagkakasabi ni Lucas sa limang estudyante. Hindi pa ata natakot ang lima. Nang makalapit si Lucas sa kanila, siniyasat ni Lucas si Amor. This is the reason why you didn't answer my call? Di nakapagsalita si Amor dahil hindi niya alam kung sasagot ba siya o tatahimik na lang. At sino ka naman? Anong Republic Act na sinasabi mo? Angil ng binatang estudyante. Pero imbes sagutin ang tanong, hinubad nito ang coat at lumapit kay Amor para takpan ang katawan dahil sa ginawa ni Ashley sa kanya, ang pag-alis ng dalawang botones sa blusa nito. Inayos ni Lucas ang pagkakatapal ng coat sa katawan ng dalaga. Humarang to sa harapan ni Amor, tsaka hinarap ang limang estudyante. Who do you think you are to interrupt our business here? Kuya ka ba niya? Boyfriend. Nakikipagkaibigan lang naman kami sa kanya. Mister, sino ka ba't nakikialam ka dito? Outsider ka ata eh. Hindi mo ba alam abogado ang daddy ko? Itong daddy ni Ashley, counselor ng Pasay. Negosyante naman ang mommy at daddy ng tatlong yan. At ikaw, sino ka? Napabuntong hininga si Lucas at napatingin sa wristwatch nito. Sa isip-isip, nag-aaksaya lang siya ng oras sa mga laki sa layo ng mga estudyante. Akmang hahakbang nang humarang ang lima, ngunit di natibag si Lucas dahil alam nito ang gagawin. One more step with her, you will lose everything in your family. Don't try me and you will regret it. It's not a threat, it's a warning. Nagkakalaiti sa galit at inis ang limang estudyante nang sabihin niyo ni Lucas sa kanila. Rinig niya pa ang bulyaw na isang lalaki ngunit binaliwala niya yon dahil di naman na siya interesado. I'm sorry, I'm late, mahinang sabi ni Lucas, tsaka inalalayan si Amor na pumasok sa loob ng sasakyan. Baka sa mukha at ekspresyon ni Lucas ang galit, ngunit kalmado lang to habang nagmamaneho ng sasakyan pauwi sa kanyang bahay. Maya-maya, niluwagan niya ang korbata sa suot nito sa leeg at pinaharurot ang sasakyan, nagmamadaling makauwi. Pagdating sa bungad ng main gate, ay nakaabang si Mario doon. Huminto ang sasakyan, tsaka bumaling kay Amor. Napabuntong hininga si Lucas, saka kinabig ang balikat ng dalaga. Bahay na tayo, mahina niyang sabi kay Amor, saka in-unlock ang seatbelt sa katawan ng dalaga. Go to your room and take a rest for now. I'll call the doctor to check on you. Pagkasabi ni Lucas, nagsalita si Amor. Wag na po, Sir Lucas. Ayos lang po ako. Sinilip ni Lucas ang mukha ni Amor habang nakatungo ito. Umiiyak at nanginginig pa rin ang mga kamay dahil sa nangyaring pambubuli ng mga estudyante sa kanya. You're not okay. You want me to carry you? Biglang umalis to si Amor at umalma. Hindi na po. Kaya ko na pong maglakad. Gumuhit ang ngiti sa labi ni Lucas. Nang makalabas si Amor, sumalubong naman si Mario sa kanila. Sir Locke, ano pong nangyari? I need you to know these people. May binigay na sticky note si Lucas kay Mario. May mga pangalan doon na nakasulat.
Alamin mo ko ng family background nila at ipaalam mo kagad sa akin as soon as possible, Mario. Umigting ang panga ni Lucas at umalis na sa harapan ni Mario. Nakasunod naman ang tingin si Mario sa dalawa habang walang ideya sa mga nangyari. Sa isip-isip nito, maayos pa naman ang mood ni Lucas nang umalis ng law firm ng ninong niya. Pagbalik, halos di na maipinta ang mukha sa sobrang pagkakunot ng noo at napansin niya rin si Amor na parang matamlay at tahimik. Hindi magandang nangyari. Alam at kilala ni Mario ang kanyang amo. Samantala, pumasok na sa loob ng kwarto si Amor habang si Lucas nasa bar corner nito lumalagok ng alak. Maya-maya napatingin siya sa kwarto ni Amor. Hindi maitatanggi ng binata na nag-aalala to sa dalaga dahil sa nakita nitong eksena sa academy. Kita niya kung paano natakot si Amor habang binubuli ito. Naalala niya ang uniforming blusa ni Amor na nasira ang 2 botones gawa ng kalokohan ng mga yon. Napakuyom ng kamao si Lucas. Nilagok ang huling alak na nasa baso niya tsaka naglakad patungo sa kwarto ni Amor. 10 minuto na siyang nakatayo sa harapan ng kwarto ng dalaga. Nagdadalawang isip kung kakatok ba o wag na lang istorbohin dahil alam niya pagod ito. Subalit bagaman datapwat may bumabagabag sa kanya na gusto niyang makita ang dalaga. Lakad pabalik hanggang sa nakapagdesisyon to na umalis at wag niyang istorbohin. Ngunit nang aalis na to, saka naman bumukas ang pintuan ng kwarto ng dalaga. Nagulat si Amor at di agad nakapagsalita na makita si Lucas. Habang si Lucas parang nastatwa sa kanyang kinatatayuan at hindi rin alam ang gagawin. Sir Lucas, may kailangan po ba kayo? Napatakip ng bibig si Lucas. Kunwari may iniisip, bigla na lang palakad pabalik sa harapan ni Amor. Nothing. Yung doktor, papunta na dito? Hindi na po kailangan ng doktor, Sir Lucas. Ayos lang po talaga ako. Pinakalma ni Lucas ang kanyang sarili. Hindi sa unang pagkakataon, ngayon lang nawala ng boses si Lucas at sa harapan pa mismo ni Amor. Maging ang dalaga nagtataka sa kanya. Just stay inside. The doctor is coming. Saka siya pasimpleng umalis sa lugar na yon. Sinundan ng tingin ni Amor si Lucas habang papalayo ito sa kanya. Maya-maya, nagsarado na lang ito ng pintuan at bumalik na sa kanyang kama. Anong nangyari doon? Kausap ni Amor sa sarili. Maya-maya naalala niya, lalabas pala siya dahil magluluto to ng hapunan nila. Lumabas siya ng kwarto niya, tumungo ng kusina, subalit nahinto to na makita si Lucas na nandoon. Nastatwa si Amor sa kanyang kinatatayuan dahil sa pangalawang pagkakataon, nasaksihan niya ulit kung paanong gumalaw sa kusina si Lucas. Napakurap siya nang bigla lumingon si Lucas sa kanya. May hawak na kutsilo ang kanang kamay at karne naman ng baka ang hawak nito sa kaliwa. Nakatupi ang puting long sleeve at bukas ang 3 botones ng suot nitong polo. Sir Lucas, ano pong ginagawa mo? Ako na po dyan. Trabaho ko po yan. I told you, stay in your room. The doctor is coming in a minute. Pero ako dapat ang gagawa niyan. I can handle. Pero imbes bumalik ng kwarto, ay nakatayo pa rin si Amor sa sulok ng marmol na lamesa. Pinagmamasdan ng bawat kilos at galaw ni Lucas. Kinakabisado ang ginagawa ng binata. Aminado naman si Amor na marunong siyang magluto pero hindi lahat dahil pare-pareho ang panlasa. Kaya kung maaari, pag-aaralan niya lahat ng mga niluluto ni Lucas, lalo na ang ginagawa niya ngayon. You're not going? Nakatuon pa rin sa ginagawa si Lucas. Okay naman na kasi ako, Sir Lucas. Humarap si Lucas sa kanya, tsaka sumenyas na maglatag na lang ng pinggan sa lamesa. Kagad naman sumunod si Amor. Dali-dali siyang kumuha ng pinggan, mga kubyertos at baso. Go to the bar corner. Get some wine. Red wine? Ah, okay po. Naparunok ng laway si Amor nang makita ang iba't ibang uri ng alak doon. Hindi niya nga alam kung ano ang kukunin niya dahil magkakaiba ang trademark ng bawat alak. Nakatayo siya sa gitna. Tumanggi siya at inaalam muna kung saan kukunin ito. Nang makapagdesisyon, nasa mula sa ibabang baitang ng alak. Sa 10 baitang siya kumuha dahil nandun nakahilera ang mga mamahaling alak. Naghanap ito ng mapapatungan. Maya-maya kukunin niya ang alak, ngunit nagulat na lamang siya nang may tumayo sa likuran nito. This one should be better, si Lucas.
Napalingon si Amor sa likuran nito, subalit di niya naman inaasahan na ganun pala kalapit si Lucas sa kanya. 1990, Domaine Leroy Moseni Grand Cru. This one is better and excellent, wika ni Lucas. Bagaman ang mga tingin niya ay nasa tabi ni Lucas at wala sa alak na hawak nito. Sir Lucas? Don't move. Mahuhulog po ako. You really fall if you don't hold me, Miss Contreras. Humigpit ang pagkakahawak ni Amor sa bewang ni Lucas. Umilag ng tingin si Amor dahil hindi umalis sa mga titig ni Lucas sa kanya. Napasingap siya nang bigla siyang buhati ni Lucas at maingat na ibinaba. Nakaramdam ng pamumala sa pisngi si Amor dahil halos mahalikan na siya ni Lucas sa pisngi. Do you think this one is good? Tukoy ni Lucas sa alak na hawak niya. Siguro po, sir. Humakbang paatras si Lucas para dumistansya na sa dalaga. Walang sabing naglakad ito paalis sa lugar na iyon habang si Lucas walang ideya sa mga nangyayaring kaganapan sa kanilang dalawa. Inayos na ni Amor ang suot na damit at mabilis na bumalik sa kusina kung saan nandoon si Lucas. Nakatalikod ang binata, hindi mapakali si Amor dahil hindi pa rin maalis-alis sa isipan niya ang nangyari. Pinaling niya ang ulo nito at sinampal ang sarili. Huwag kang ilusyonada, Ina Amor. Amo mo yan. You're spacing out, miss. Are you okay? Kamuntik pang mawala ng balanse si Amor nang may tumabing matangkad na lalaki sa kanya. Mabuti na nga lamang nahawakan siya nito sa siko kaya nakatayo pa rin sila sa kanilang kinatatayuan. He is handsome and smart. Nakangiting sabi ng lalaki habang ang tingin na kay Lucas. Po? Hindi ko po alam. Kinabig ng lalaki ang balikat ni Amor. You must be my patience, Miss Contreras. Hindi ka agad nakasagot si Amor nang lumapit si Lucas sa kanila. Perfect timing. Dinner time. Have you eaten? It's really perfect timing, but thank you. I just finished having a snack with my team. Amor? He is a doctor, my uncle, Victor Montenegro. Pakilala ni Lucas at sa nakakatandang kapatid ng kanyang ama na si Alfredo. Magandang gabi po, Sir Doc. Natuwa si Victor kay Amor. Hindi lang inosente, malambing pa ako magsalita. Tatango-tango si Doc Victor, saka tumingin sa pamangkin nito at may ibinulong. She is a perfect timing, pamangkin. Whatever, do your job and leave. Okay. Ayaw na ayaw ni Lucas na tinutukso o inaasar siya ng pamilya niya dahil hindi ito nakakasabay sa mga biro. Di tulad ng kanyang nakababatang kapatid na kayang saktan lahat ng biro niya. Di tulad niya na puro seryoso ang ginagawa sa buhay. Hindi mo makikitaan na may kalokohang ginagawa. Sumunod si Amor kay Doc Victor sa lobby at doon niya kinausap ang dalaga. Wala naman pagsusuring ginawa si Victor. Tinatanong niya lang ang dalaga kung okay lang ba siya at kung may nararamdaman na sakit sa katawan. Ayos lang po talaga ako. Si Sir Lucas lang talaga yung mapilit. Pero maraming salamat po. Sa totoo lang, ngayon ko lang ito naranasan sa buong buhay ko. Malaki ang utang na loob ko sa kanya. Simula sa pagtulong niya sa akin na may panalo ang kaso ko hanggang sa pagtrato sa akin ng mabuti. Ganyan lang yan siya pero mabait talaga yung silok. Pero ingat ka pa rin dahil may ugali din niya na nakatago. Po? Natawa si Victor sa reaksyon ni Amor. Just kidding. O siya, aalis na ako. Okay ka naman pala. Pero iiwan kita ng gamot just in case na makaramdam ka ng pananakit ng katawan mo. Okay ba, Iha? Maraming salamat po. Napangiti si Victor sa kalambingan ng dalaga. Nagpaalam din si Victor sa kanyang pamangkin na si Lucas. Inabilinan din siya nito na huwag niyang hahayaan na masaktan ulit si Amor na ibang estudyante. Aaksyonan din ng academy ang nangyaring pambubuli kay Amor dahil labag yon sa eskwelahan. Sit down and eat your dinner. Next time, don't talk to people that you don't know. Sino po? Si Doc Victor po ba? Hindi po ba tito mo siya? Tsaka may tinatanong lang naman po siya sa akin. Kahit na, pasente na naman ako eh. Normal lamang naman na makapag-usap ako dahil may tinatanong. Miss Contreras. Opo, Sir Lucas Montenegro? What? Kumunot ang noo ni Lucas nang banggitin ni Amor ang pangalan niya. Maya-maya, tumayo si Amor. Sit down, Miss Contreras, and finish your dinner. Angil ng binata sa kanya. Kukuha lamang ako ng
Tubig, Sir Lucas. Bawal din po ba yon? Napasinghap ng hangin sa kawalan si Lucas nang supilin siya ni Amor dahil sa hindi malaman ang pag-uugali nito. Siguro nga ito yung ugali na sinasabi nila. Kailangan na nga ata ni Amor na mag-ingat. Dahil ang ugaling meron si Lucas ay literal na hindi niya nagugustuhan. His possessive action. Isang linggo nang nakalipas nang mangyari ang pambubuli kay Amor nung unang araw nito sa academy. Nalaman din naman kaagad ni Lucas kung kaninong angkan galing ang 5 estudyanteng yon. Do you know that I have too many clients today to waste my time on this useless meeting today? What did my son do to make you summon me here now, Miss Dean? Miss Dean? I have an appointment hearing case today. Ano bang meron? Bakit kailangan pang ipatawag kami ngayon? Just make it fast, Miss Dean. You're wasting our time. Ano bang nagawang kasalanan ng mga anak namin? Kung common problem lang naman, pwede nating pag-usapan sa telepono at magbibigay kami ng donations para sa school na ito. Tapos, ito ang cheque. Pwede na ba kaming makaalis? Samot-saring reklamo ng 5 magulang nang pinatawag sila ni Miss Dean Mariposa dahil sa issue na nangyari. Aminado si Miss Mariposa na abala ang mga ito, ngunit kailangan din na pagtuunan ng pansin ng mga kabataan. Dilingid sa kaalaman ng mga magulang na ito na gumagawa ng malaking problema ang mga anak nila sa ibang estudyante. Good day, dear parents. Maraming salamat at pinaunlakan ninyo ang imbitasyon ko ngayong araw. I want to clarify all of you here. I just wanted to clarify and let you know that your children were bullied by a student here inside the academy. Uulitin ko, pambubuli sa ibang estudyante at alam ko, aware kayo dyan dahil alam ninyo sa inyong sarili ng inyong mga anak literal na nanghaharas ng ibang estudyante. Pero wala kayong ibang ginawa kundi isa walang bahala yon at pabayaan. Which is, nagiging irresponsible kayo sa part na yan as parents. Tumaas naman ang kilay ng mga magulang na naroon sa loob ng Dean's office dahil sa mahabang salita ni Miss Mariposa sa kanila dahil sa isang estudyante na binubuli ng kanilang anak. What do you want to do then, Miss Dean? Apology? Come on! Away bata lang naman yan. Bakit nagiging big deal sa inyo yan? As my daughter said, okay naman na raw sila. Isang linggo nang nakakalipas, pero bakit ngayon lang pinag-uusapan ito? I am a lawyer, Miss Dean. Baka nakakalimutan mo. Napangiti si Miss Mariposa sa huling sinabi ng isang parent. I know that, sir. Thank you for reminding me. Alam mo naman pala sa sarili mong lawyer ka, pero bakit di mo alam ang law about bullying and harassment? Lawyer kang matatawag, pero bakit hindi mo kayang magdisiplina ng iyong anak na gumagawa ng iskandalo dito sa loob ng academy? Umigting ang panga ng daddy ni Ashley. Oo, daddy ni Ashley ang kinakausap ni Miss Mariposa dahil alam niyang anak nito ang pangunahing nangunguna sa pambubuli ng mga estudyante. Kapag trip nilang magtropa ang isang estudyante, magagawa nila ang gusto nilang gawin. Katulad na lang sa ginawa nila kay Amor. And who are you, lecturing us? You're just a dean in this academy. Baka nakakalimutan mo, bawat isa sa amin may ambag dito sa eskwelahan na to, at yon ang pasasalamat mo. Baka gusto mong ipatanggal kita sa posisyon mo ngayon, bulalas ng isa pang tatay. I know that, Sir Vergas. Pero ipapaalala ko din sa inyo, kayo ang nagkusa na mag-donate ng kung ano dito sa academy for the sake ng inyong mga anak. Pero pwede ko rin ibalik ang mga donasyon ninyo. Hindi pa naman nagagalaw ang mga perang ibinigay ninyo. Are you insulting us? No, I'm not. Pero kung yun ang pagkakaintindi ninyo, it's up to you, my dear parents. Pero, balik tayo sa issue. Stop wasting our time here. Nagibit balikat si Miss Mariposa na nakangiti. Maya-maya, kumatok sa labas ng opisina. Pagbukas ng pintuan ang 5 estudyante, patakbo silang lumapit sa kanilang mga magulang at yumakap. Sumbong dito, sumbong doon. Paawa na akala mo sila ang biktima. Ilang minuto nga lang pumasok din si Amor na makita ng mga magulang ang dalaga ay parang punyal kung nakatingin ang mga ito sa kanya. She is the victim of bullying and harassment. New study ng Academy, Ina Amor Contreras. Wika ni Miss Mariposa. Where are you from? Who's your parents? Magkano bang kailangan mo para tumahimik ka na? Ang lakas naman ng loob mo para isummon mo kami ngayon. Hindi mo ba kami kilala? Sabihin mo, paano ka hinaras ng anak ko para lumaki ng ganito ang issue?
Inulan na maraming katanungan si Amor ng daddy ni Ashley. Napapailing na lang si Miss Mariposa sa kanya. Hindi talaga tumatalab sa kanila ang mga ganong salita. Matapang at walang may kinatatakutan ng mga ito. Napatungo si Amor. Hindi alam ang sasabihin o isasagot dahil pinangunahan to ng kaba at ng takot. Walang nagawa si Miss Mariposa. Kahit anong sasabihin nito sa mga magulang na nasa harapan niya ay hindi talaga sumang-ayon sa kanyang mga sinasabi hanggang sa pinunteriya na nila si Amor ng walang kalaban-laban. Ngunit hindi naman pumayag si Miss Mariposa na alipustahin ang dalaga at duru-duruin to ng mga magulang. Okay, tapos na ba kayo mga mahal kong magulang? Can you please act in your own position as a professional? She's just a student na gusto'y humingi ng sorry ang mga anak ninyo sa kanya. Humingi na nga kami ng sorry, Miss Dean. Hindi ba, Contreras? Kanina. Isa sa mga estudyanteng nambuli kay Amor. Hindi sumagot si Amor. Ibig sabihin hindi totoo o nagsisinungaling lamang ang mga ito. Last chance, my dear parents, at uulitin ko. Sorry lang kailangan ni Miss Contreras, yung taus-pusong paghingi ng tawad. This is my last warning. You cannot blame me after this. Tinatakot mo ba ang mga anak namin, Miss Dean? Baka nakakalimutan mo ang sinabi mo kanina, kaya kitang ipatanggal sa eskwelahan na to. You cannot, of course, Sir Vargas. Why not? Hindi mo ba ako nakikilala? Kilala kita, Sir Vargas. Ako ba? Kilala mo? You cannot drag me in my position, sir. And who are you? Me? I am just the owner of St. Mary's Academy of Pasay. Any further questions, Sir Vargas? Ibabalik ko lahat ng mga donasyon ninyo sa eskwelahan kung ayaw niyong sindin ang maliit na pabor na gusto ng inyong estudyante. Uulitin ko, huling pagkakataon na ninyo ito kung ayaw ninyong magsisi sa bandang huli. Naghalo-halo ang reaksyon ng mga magulang sa nalaman. Sa tagal na nilang nagdodonate sa St. Mary's Academy, ay ngayon lamang nila nalaman na ang dean din mismo ang may-ari ng eskwelahan. Pero higit pa ron, ang nais nilang malaman si Amor. Last chance, 5 minutes, bago pa magbago ang buhay ninyo kapag hindi kayo hingi ng patawad ng mga anak ninyo kay Amor. Gaano ba siya ka-espesyal para hinga ng patawad ng mga anak namin? I told you, sir, ma'am. Just say sorry to her. Yes, big deal talaga yan. Hindi kay Miss Contreras, ngunit dun sa isang taong ginalit ninyo. Nagtataka man, nagtanong pa rin ang mga ito kung sino nga ba ang tinutukoy ng dean. Pero hindi na nagsalita pa si Miss Mariposa. Tiningnan niya isa-isa ang 5 estudyante at nagibit balikat. Sorry na, katuwaan lang naman yun eh. Saka hindi ka naman namin sinaktan na. Oo nga, gusto lang naman namin makipagkaibigan, pero ayaw mo naman, Miss Contreras. Sunod-sunod na rin ang reklamo ng 5. Kesyo ganito, kesyo ganyan, at bakit kailangan pa na umabot sa ganito? Well, hindi naman talaga big deal kay Amor yun dahil mas sobra pa ang naranasan nito nung nag-aaral pa siya sa pampublikong paaralan noon. Ang tanging may gusto nito ay si Lucas. Si Lucas ang puno-tulo ng pagpapatawag ng pulong na ito. Ngunit siya yung wala ngayon sa opisina ng dean. Pinalaki lang talaga ninyo ang issue, Miss Dean, ano? Hindi pa ba sapat na humingi na ng tawad ang mga anak natin? Nakatungo lang si Amor sa kanyang kinaupuan. Habang tahimik at nakikinig. Masakit sa tenga ang bawat lakas ng boses ng mga ito, nakakabingi. Panay kuda ng mga magulang, hanggang sa natahimik ang mga ito nang dumating si Lucas. Sa lubong ang mga kilay at di na maganda ang pinta ng mukha. Nilawagan ni Lucas ang kurbata nito sa leeg at nagsalita. 10627 of 2013 defined bullying as any severe or repeated use of a written, verbal, or electronic expression or a physical act or gesture or any combination thereof directed at another. And do you think you're cool when you bully a student? I won't give you a chance to speak if it's my turn. And who are you, interrupting our agendas? Humarap si Lucas kay Mr. Vargas. Siniyasat niya ang tatay ni Ashley, saka bumaling din kay Ashley na katabi ng ama. Maya-maya, inisa-isa niyang tingnan ang 4 na parents na nandoon, ganon din sa 4 na estudyante. Humarap si Lucas kay Amor at saka kinabig ang balikat ng dalaga. Napaangat na mukha si Amor pagkatapos yon gawin ni Lucas sa kanya. I'm her lawyer and her protector. Now apologize to her before I change my mind to change your life with just one call from me. It's not a warning, it's a threat.
Walang takot na sabi ni Lucas sa kanila na maging si Amor nagulat at natakot dahil hindi niya inaasahan na hahantong sa ganito ang lahat dahil lamang sa pambubuli sa kanya sa unang araw ng kanyang eskwela. Sir Lucas? Mahinang tawag ni Amor kay Lucas nang tingnan siya sa mga mata ng binata.